Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na po yung Hyundai Accent na nalubog sa baha. Ang pagkakalubog po nito, talagang yung hood ay natabunan ng tubig, natakpan na po ng tubig to. Tapos pinato nga po ito dito sa atin sa Autorans. At ang huling usapan nga po namin ng may-ari nito ay possible na ibababa ang makina at i-overhaul. Pero dahil nga po sa ginawa muna namin yung tamang procedure bago tayo magsabing i-overhaul na to, iyon po ang magandang nangyari. Kahit na ito kasi in-start pa nung may-ari nakalubog to sa baha, nung bumaba lang ng konti yung baha, in-start niya Tapos pag start niya, sandali lang umandar siguro, baka rumidondo lang, na wala na, hindi na niya tinuloy, Peter. So, dinala dito sa amin, nung gabi, pinakalas ko kila Doms, lahat itong mga injectors na yan, pinakalas ko, tapos tinanggal din tong hose. Kasi posibleng may laman yung intercooler, tinanggal yan, at pinasingaw namin yung tubig. So marami talagang naglabasan na tubig. Ang maganda doon, Peter, nung bago namin i-start, pinaikot namin kasi yung sigunyal. So nung pinaikot yung sigunyal, magandang senyales na hindi bumaluktot yung kanyang connecting rod at walang magtatama doon sa loob. So yun nga yung ginawa natin, magpapasingaw muna tayo. So nung sumingaw na yung mga nahigop na tubig niya, tapos yung hose dito, ito yung galing sa turbo, may napapansin kaming lumalabas na tubig habang niriridondo. Kaya ang ginawa, pinalabas pa namin ng pinalabas. Hanggang sa ibinaba na rin namin itong intake manifolds, ito nag-PMS na kami, todo linis na po ito. Pinaandar na namin at ito okay na. So hindi ito nagbaba ng makina. Swerte. Swerte. At hindi kumita si Peter. Hindi kaya ng expander, sir. Hindi kumita si Peter. Hindi katulad ng expander. Talaga nasa iyo na yung makina ng expander, no? Sexy. So ito kasi, hindi mo naman dapat i-overhaul. Bakit mo i-overhaul? Di ba? Kaya ito po si Autorans. Dito po, ganito po kami dito sa talyer. So, sige nga Pyong, i-start mo nga. Pakita natin. Sige. So ayan, kita nyo naman, one click po yan. Umaandar na. Sige, paki-revolution mo konti. Okay. Okay na. Parang di na baha Tahimik, no? Opo. So umaandar na po siya. Ang problema na lamang po nito, mga kapatid, meron pa kaming i-check doon sa panel gauge niya. Tapos yung kanyang interiors, talagang punong-puno pa po ito ng tubig kasi mamaya dadalhin na po ito diyan sa car wash nung kapatid ko, yung RRJS car wash, dito lang din po sa Antipolo. Doon na po i-detail to, papatanggal ko lahat yung kanyang carpet, yung kanyang mga upuan, para talagang mabango to pag kinuha ng may-ari. At doon po sa may-ari nito, pina-message mo rin daw po ako, baka kailangan palitan ng timing belt. Sir, wala pong timing belt to, timing chain po ito, kaya sigurado ka na hindi mapuputol yung timing chain. So okay na to, na PMS na to. After nung detail ng interiors ito at yung panel gauge nyo, aayusin lang namin, pwede mo na itong makuha. Ito namang Hyundai Santa Fe na to, ito dapat ang trabaho lang namin ay yung overheat niya. Top overall. Top overhaul lang sana kasi start mo to, after mga 10 minutes, matigas na yung May pressure na. radiator hose dahil dun sa lakas nung pressure na binibigay ng engine. Ang may-ari po nito, aalis na rin sa 28. Mag-OFW, mag-abroad na rin. Kaya sabi niya, pakiusap, baka pwedeng unahin para bago siya umalis, ay makuha niya yung sasakyan. Kasi yung misis niya ang maiiwan lamang, saka yung 3 anak. So sige, sabi ko, sir, unahin na namin. After 2 days, ito na, binuksan na namin itong makina. At nakita naman po talaga namin na may tama yung kanyang cylinder head. Pakita nga natin, Peter. Ayan. So, ito po yung tama. Ayan, Singaw. sunog. Tapos dito rin. Unlike po doon, hindi po singaw. Ito, hindi to masyado. Pero ito kasi sunog Opo, itim na So, dito singaw. Tapos dadaan yung pressure na yan doon sa dinadaanan ng tubig. Ito. Kaya ngayon, yung pressure na yon na manaka-naka ay magpapatigas doon sa hose dahil nga pumupunta doon sa cooling system, doon sa coolant, doon sa tubig, yung pressure na yon. Kaya pag ginamit niya, Peter, pagka naramdaman daw niya na mainit na yung aircon, ipapahinga niya muna. Yun ang basihan niya. Kasi hindi naman talaga sumasagad yung overheat niya Hindi niya na naisasagad. Pag uminit na yung aircon, wala nang lamig, ipapahinga niya na yung makina.
Ano, So, tambay na siya sa gilid. tatambay na muna niya. Tapos, andar ulit hanggang sa makarating nga dito sa amin sa Autoran. So ngayon, eto na. Nung ibinaba ko na tong cylinder head, mayroong malaking problema yung may-ari nito. Unahin muna natin dito, Peter. Ito. Yung kanyang mga camshaft. Medyo lumiit na po ito. Oo. Ito, pakita mo to. Ito, kinain na. So ito, kalug na to. Pagka iyan ay inipit nito, dahil dito yan nakaporma, halimbawa ganyan, inipit niya yan, kalug na po yan. Ito, yung mga yan, kalug na yan. So ito, pwedeng maging cause din to ng additional na overheat doon sa engine. Tapos sa susunod siguro, iingay na talaga to. Kasi po, maglalaki yung tune-up niya eh. Oo, yung clearance niya, bad di ba? clearance. So dalawang camshaft yan. Ito, may damage. Itong mga ganito, Peter, yung mga guhit-guhit, hindi talaga papasayan, di ba? Lumiit na po ng Oo, konti. lumiit na to. Bumao na to eh. Oh. Hindi na to papasa. Opo. Ito, wala na rin to. Tingnan nyo naman yung guhit. Pakita mo, ilalim mo. So, itong dalawang to palit. May nabibili naman yan. Kaso ito, ganun din, Peter. Opo. Papalitan Lahat po to. yan. May tama lahat to. Pati dito. May tama lahat. Kaso, ang problema ito mga kapatid, yung kanyang mga piston at liner, may tama rin. Ito nga ang nagiging issue kapag ka ibinaba natin yung cylinder head, tapos medyo luma na rin yung sasakyan at nabili rin ng second hand. Tignan nyo po, pakita namin sa inyo. Pakita mo yung mga tama ng liner. Ayun. Ayan. Parang hindi na, yan. Yan, ayan. Parang nilusot na ng tubig. Okay, lusot na rin dito eh. Opo. Lusot ang compression dito. Tapos makikita nyo talaga yung tama ng liner. Tsaka yung mas malaking kalog dito sa ano. Yung halika dito. Okay. Yung sa Yun kabila. sa kabila. Halos wala. Yan halos wala. Opo. Okay. Halos kaya gumalaw. Yung pakipihit. Yung uno. Pakipihit. Ito meron din to. Hihitin natin yung sigunyal. Ayan. Ayun, may Balik na konti. Ayan. Sige, ano. Yan, meron din. Sige. Tapos yung tres. Yan, Ayan, lakas. malakas. Okay. Kaya lumusot So- na rin po yung tubig kung napupunta dito. Oh, yung tubig no lumulusot. 1, 2, 3. Ang may problema sa kanyang piston. Hindi po talaga lulusot. Ang pangako ko doon sa may-ari nito, dahil hindi siya makakapunta ngayon, isasama ko na lang sa vlog para ma-explain ko sa kanya itong issue na to. Kapag napanood niya mamaya sa vlog itong mga pinakita ko at nagdesisyon na siya na i-pull down ang makina nito para i-overhaul, sigurado meron na namang kita si Peter. Kasi siya naman yung machine shop eh. Ang sarap ng tawa mo ah. Hindi ko pa lulusutin to kasi ang mamumroblema nito, yung may-ari, OFW pa naman siya. Mahirap Kung po yun. sakaling hindi kami aabot dun sa 28 na lipad mo, maiiwan talaga sa amin to, ayusin naman namin to. At kung kinakailangan, ihatid na lang namin diyan sa inyo, pwede naman yun. Ihatid ni Peter itong Wala sasakyan. pong problema. Ayan, saka si Boss Weng. Pakita mo si Boss Weng. O, ayan. So, yun na lamang ang magiging tulong namin sa inyo. Pero talaga, sir, hindi po talaga lulusot. Yung kagustuhan natin na top overhaul lang tayo, eto na, nakita na natin yung problema. Alam ko naman na hindi ka rin papayag na i-top overhaul to nang hindi aayusin itong mga issues po na ito. A few moments later. Nako, eto idadagdag ko kasi si Sir James galing ng Parañaque, pumunta na rito nung naibalita ko yung hindi good news. So, ang gagawin natin top overhaul lang, 'di ba? Kasi malakas yung back pressure. Opo. Okay. So, ito binaba ko na yung cylinder head mo. Ipapakita ko sa iyo kung bakit may back pressure. Ganun mo Rex. Sige. Parang hindi kumain si Rex ah. Sige, dito ang kung hindi na natin itataob, dito na lang, halika. Ito, yung portion na to, sunog to. Opo. Tapos dito, meron din tayong tama. Saka dito, mas malakas. Ito, tignan mo yung gasket mo, oh. Dito, kitang-kita mo na singaw yung exhaust. Ayan, oh, ano na to ng tambucho, eh. Opo. Tapos dito rin. Ayan, dito dumaan yung back pressure natin. Ibig sabihin, kapag nagko-combust doon sa cylinder, malakas yung pressure na yon. Sa halip na lumabas sa tambucho dito sa likod nito, Opo. may sumisingit dito. Sumisingit. Paglabas na ganon, pupunta naman dito. Ito yung daanan ng tubig eh.
Okay po. Ayan. So pagpunta dyan ng pressure na yon, siyempre mapupuno ng pressure yung daanan ng tubig, titigas ngayon yung ano mo, yung hose mo. hose ng- Kasi dapat walang pupuntang pressure doon. Opo. So dapat talaga dito ay magpapa-replace tayo, palit lang ng cylinder head gasket. Yun lang talaga saan ang magiging trabaho. Opo. Kaso eto na, sir. Nung ibinaba ko na yung cylinder head mo, halika dito, Rex. Ito yung nakita namin sa mga pyesa mo. Okay? Rex, halika. Unahin mo camshaft. Ayan. Tignan mo, sir, yung camshaft mo. Kinain. Ayan, oh. Ay, okay. Kinain, lahat yan. Malalim na nga ito, eh, oh. Opo. Okay, pati dito, mas grabe. Opo. Kinain. Ito pwede ding magdagdag to ng overheat, sa. Opo. Pwede rin magdagdag to. Saka syempre, iingay na yan, kalaunan. Opo. Tapos yung isa, Rex, abot mo rin yung isa. So, dalawa pareho. Oh, ayan, oh, kinain siya. Ngayon, hawakan mo, sir. Okay, di ba? Magaspang na. So, patuloy nagagaspang yan. Yung mga ribaba na natatanggal dito, sir, pumupunta sa langis yan. Opo. Kaya, pati yung, ano mo, cylinder mo, Tinamaan. nadamay. Kasi yung langis mo, may halo nitong mga metal shavings na natatanggal dito. Yan, dalawang camshaft. Pati dito, yangat mo na to. Ayan. Pati dito, sir. So, ito yung kinakabitan ng camshaft na yon. So, ito aluminum. Tignan mo, may tama lahat. Wow. Pati itong cup niya. So, ayan ang mangyayari. Ganyan dapat yon. Nakakapit ngayon dyan yung camshaft. So, kalugto. Lahat yun, ayun. Opo. Yangat mo na kahit na magkapalit-palit na yan kasi totorno yan eh. Okay. So, lahat yan, sir, may tama. Kita mo? Ay, opo. So, lahat ng nagagasgas dito, mahalo yan sa langis mo. Tapos, paghalo sa langis, edi syempre, yung piston ring mo, yung oil ring mo, gaganyanan yun, pati yung sa loob ng mga pyesa mo, malamang pati sa crankshaft, pagka naibaba na natin yung engine mo, sana walang ganyan na makikita tayo, pero sure na yun. Kasi nga yung langis mo, may halong ribaba ng, Opo. ng metal, galing sa aluminum at galing din dito sa bakal na yan, Opo. nung camshaft. Dito pa lang, sir, nakikita mo na yung kalug nitong piston. Oo nga po. Ha? Meron akong video nito na talagang maingay. Ito lang ang pumasa yung isang to, pero may kalug na rin. Opo. Ito grabe itong dalawa. Sige, ikot mo pa yung dalawa. Teka, ayan, nakita mo, sir, yung daan ng ano. Opo. Dito ka, dito ka sa kabila, Ayan. Kita mo yun, Hindi na lusot yan, sir. Hindi na pwede yan, eh. Tama na. Oh, may tama na talaga. Sige, ikot mo ngayon. Rinig mo? Okay, sa kabila. Ito, sir, anong desisyon mo? I-general overhaul ba natin? Kasi sa akin, hindi nalusot yan, eh. Wala na tayong choice dito, eh. Oo nga po. Nasa, magkano po kaya aabutin ng... Ika-canvas ko pa yan. Oo. Oo, ika-canvas ko pa pyesa niyan. Pati yung dito, sigurado na yan, liner, piston ring. Wag lang makita natin yung mga main bearing mo doon sa journal. Opo. Saka yung Conrad bearing, kung may tama, nakatulad nun. Opo. Yun lang magiging problema natin. Kaya dapat maibaba talaga yung makina para makita pa natin. So, iyon yung masamang balita. Na hindi tayo aabot din doon sa 28. Hindi kakayanin, Hindi sir. nga po talaga. Oo. So, nung nabili mo ba to, wala kang ibang na-experience dito? Wala po. Eh, siyempre, nag-abroad ka naman eh. Hindi mo naman din halos nagagamit to. Oo nga po. Eh, Madalang ko lang magamit. So, ibig sabihin, nabili mo to, ganun na rin ang kondisyon nito. Siguro may ano. Di ba? Kasi nag-abroad si sir, Qatar. So, ilang taunan din. Hindi naman po. Every 3 months po nauwi po ako. Every 3 months. 3 months. So, pag uwi mo, doon mo lang siya magagamit. Opo. Nag-change oil ba to ng madalas kung sakaling wala ka rin? Hindi, ako lang naman po gumagamit. Kaka-change na lang po nito nung Oo. December. Oo. Ganun na lang po kung ano. Oo. Pa-quotation na lang po muna nung ano kung magkano. Oo. Pero kailangan nating ibabang makina, sir. Dahil hindi ko makikita yung loob ng makina mo kung sige hindi po. natin ibababa. Sige po. Oo. So yun, wala talaga tayong magagawa, sir. Oh, Magbabawas muna ng kayamanan mo, sir. Ha? Gustong-gusto ko talaga makatipid kayo dahil kay baby eh. Kaso yan talaga lumabas eh. Hindi po talaga pwede. Pinatop overhaul mo na. Opo. Last year, 2025. Sabi ni I misis think- mo.
Oo po, 25. Oo, 2025. Eh, dapat nakita niya na yan. Hindi po na siguro napansin. Oo. Malamang hindi ito nagpa-repace. Kasi kung titignan ulit natin, balikan natin itong ano mo, itong cylinder head mo, baka nagpalit lang to ng gasket. Hindi. Repace din po ginawa nila. Ha? Repace din po. Walang daan ng talim eh. Ayun ang di ko lang po alam. Oo. Nagpa-repace din to? Oh, yun Anyway, po. biro mo, lalabas to, top overhaul ka last year, 2025, tapos every 3 months ka lang umuwi para magamit. Po. At ibig sabihin, supply talaga yung Siguro. top overhaul nila. Hindi nila nakita to, sir. Kasi hindi ito matagal na to eh. Matagal na to. Kasi kung tutusin yan pa nga yung kalakalawang eh. Kung pinatop overhaul mo, sana walang ganito yan eh. Nililinis namin yan eh, yung mga ganyan. Opo. Pagdaan sa tornohan, nililinis po namin yan. So yun lang. Talagang kailangan talaga na ayusin na natin. Okay lang. Ang malamang na nakapagbigay ng problema diyan sa mga liners mo, yung napupudpud dito, na humalo sa langis. Yun na nga po. Naging abrasive yung langis mo dahil sa dami ng rebaba na natatanggal dito. Opo. Hindi dumaan sa filter. Opo. Diba kasi bumababa lang yan eh, mula dito sa ibabaw, sa cylinder head. So nandun yung dumi, bababa doon. So yun, naging abrasive yung langis mo. Napakapino kasi niyan eh, nung mga nadudurog yan eh. Kaya nga. Oo. So yun, talagang gagawin na natin yung dapat gawin. General overhaul. Si Sir James, humabol talaga siya. Doon sa mga napanood nyo sa una, kumpleto naman yun. Panoorin mo rin Sir James kasi sige pinaliwanag namin doon. Okay po. Kasama ko yung may-ari ng machine shop kung ano yung mga gagawin din dito. Sige. Sana mapanood mo. Okay. Mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Yung pong inyong mga insurance ayusin nyo po yan. Kasi ito pong pamangkin ko na nadisgrasya sa NLEX, nakita nyo naman po yung vlog ko kahapon, no? Talagang ang may kasalanan doon ay yung expander na biglang nag-cross sa NLEX. No, bumangga ngayon yung pamangkin ko, dala niya yung kanyang Ford Territory, wasak talaga yung kanyang Ford Territory. Ngayon, sabi ko nga doon sa vlog ko kahapon, yun nga lang isang customer namin na nasiraan ng condenser ng Ford Territory, walang mabili. Kinonvert siya. Hindi, wala talaga. Wala din sa kasa, walang available, kaya pumunta siya dito sa amin. So tinanggihan ko din. Tapos yung ibang mga pyesa nun, kapag ka nasisira, wala rin kaming mabili. Kaya tinatanggihan namin si Ford Territory. Kaya po, yung Territory ngayon, nung pamangkin ko na si Rhea, hindi na po yan marirepair dahil unang-una, sumabog na yung kanyang mga airbag. Kasi pag sumabog na ang airbag mo, wala nang way yan para ma-repair mo. At iyon ay safety features ng sasakyan yon. So, hindi na to pwedeng ma-repair. Dapat dito ay insurance na ang kakausapin nyo para maklaim mo na ngayon. Yung dapat na maklaim mo. Kung magkano ang assessment pa ng sasakyan mo, babayaran sa iyo yan ng insurance. Hindi na po pinare-repair yan. Kaya kung bibili kayo ng mga sasakyan na ang kanilang mga airbag ay nasira na, sumabog na, sigurado yan ay tinanggihan na yan ng insurance. Dahil nga po hindi na po yan safe. Kaya yung sasakyan mo, Rhea, yung Territory mo, hindi pwede yung gusto nung nakadisgrasya na sila magpapagawa. Hindi pwede yun. Pag pinagawa mo yun sa kanila, hindi ka nakakausapin ng insurance, tatalikuran ka na niya. Kaya dalhin mo na yan dyan sa insurance provider mo para maklaim mo na yung dapat mong maklaim. At sa mga nanonood po sa inyo, subukan nyo po ang Bethel Insurance. Kumuha po kayo dito sa amin at siguradong mag-i-enjoy po kayo dahil siguradong hindi kayo mamumroblema kapag nag-claim po kayo dito po sa Bethel Insurance. Maraming salamat sa inyo. Mamaya po, may flight ako papunta ng Davao City. Si Sir Romar Delemios, hintayin niyo po ako, sunduin niyo po ako sa airport. At sabi mo, ipapasyal mo ako sa mga magagandang tanawin dyan sa Davao City. Mamaya po, ang lipad namin at bukas magkita-kita po tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat.